I Believers! Sup! Nandito kami ngayon sa Inflatable Island, Subic, Zambales! At nandito kami sa hindi maalon na bahagi ng beach dahil kami ay haharap sa dalawang challenge, ang Believable Stand-Up Paddleboard Challenge! magkakarera kami! At magta-tag of war pa! Saan ba nagsimula ang stand-up paddleboarding? Ang stand-up paddleboarding, actually nag-start yan 1940s, mga 1940s. Medyo hindi natin, medyo hindi pa tayo pinapanganak no? Actually, ang tawag talaga nila is beachboard. So, marami ng tawag na lumabas nung araw na yon. Meron tayong beachboard, longboard, shortboard na tinatawag, no? So, pero originally talaga, ang tawag talaga is beachboard. O guys, ready na ba kayo matutong mag-stand-up paddleboard? Yes! Ang stand-up paddleboard ay may length na 7 to 9 feet. Mas mahaba ng konti sa mga surfboards. Karaniwang gawa ito sa carbon fiber o fiberglass o glass-reinforced polyester o epoxy resin. Meron itong kakayahang lumutang o buoyancy dahil sa density nito ay mas mababa kung ikukumpara sa tubig dagat. At dahil waterproof ito, hindi pumapasok ang tubig sa loob. So, ito yung pinaka-ginagamit natin para mandal tayo, no? So, ito yung tinatawag nating T. T. Yes. Itong pinaka-bar na to, tubo, ito yung shaft. Shaft. Yes, okay. Tapos, ito ang pinaka-blade niya. Blade. Yun. Ang paddle ang tutulong sa kanilang magbigay ng balance, direction, at speed. Ready na kami! But first, safety first! Unahan lang to. Okay? Mula sa waterline na yan, hanggang doon sa inflatable na entrance. Exciting! Ready? Ready! Set! Go! Yeah! Nasobrahan ako sa pagkakalma. Kaya nauna. Nandito pa rin kami sa Inflatable Island! At kasama pa rin namin si Sir Vince ang magre-referee para sa part 2 ng Believable Stand-Up Paddleboard Challenge! Ross and John, ready? Ready! Yes, sir! Congrats, Rodfield! Ikaw ang nanalo sa round 2. Paghila ko kay Rod, sobrang puwersa. Ewan ko, parang na-relax ata siya. So yun, yung buong bigat ko, yun yung naging dahilan kaya nalaglag ako. Dahil alam ko namang gagamitin niya yung force niya, ginamitan ko nito. Kumbaga, alam ko magpa-force siya, mawawala siya ng balance. May mga dalawang nuts pa yun. Hinaayaan ko muna siyang humilas, bibitawan ko muna ng konti hanggang sa siya pala yung nahulog. Ang board at ang nakasakay dito ay parehong may center of gravity na may kinalaman sa kanilang shape at weight. Kung tama ang kanilang pagtayo, nadidistribute ang kanilang weight, kaya sila nakakabalance. Para hindi sila ma-out of balance, kailangan mag-shift ang angle ng board. Makakatulong sana ang paddle sa dahan-dahang pag-shift nila ng weight sa ibang direksyon. Pero dahil wala silang paddle, mabilis silang na-out of balance at nahulog. Ross and John, ready? Set! Ang nawala sa isip ko, hindi ko na-apply yung technique ko nung second challenge. Kasi ang feeling ko patas lang, unahan lang eh. Yun, bigla na lang ako nahila. Congrats, Jan! Salamat sa ating stand-up paddleboard instructor and expert, si Sir Vince! Abangan nyo ang mga exciting experiments sa pagbabalik ng I Believe!